Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas at China nagharap tungkol sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayong Sabado kay Chinese President Xi Jinping, ang kanyang pagkabahala sa lumalaking agresyon ng Beijing sa West Philippine Sea na nagresulta sa banggaan sa pagitan ng Chinese vessel at ng Philippine resupply boat. Sinabi ni Marcos kay Xi na dapat malayang mangisda ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Nagpulong ang dalawang leader sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation para pag-usapan ang mga paraan para mabawasan ang tensyon sa South China Sea. Good morning. 有多好，来这里有2天了，适应。 I hope we can have a... As a work in progress, it's a process. It is not, there is no one thing that we will do that will solve all the problems. We have to continue to communicate, we have to continue to be candid with one another and to be sincere in our desire to keep the peace. And I think that sincerity exists for all parties involved. I do not think that anybody wants to go to war. And so that is something that is the premise, actually, to everything, all the discussions that we have been having. How to maintain the peace so that the sea lanes and the airways are over the South China Sea are open and continue to be the important gateway to Asia as it is today. Hindi yung bigla tayo na pag-usapan na napag-agreehan tapos na lahat yan. It's a process. It's a process, and this is part of the process. Now, it's an important part of the process because nakausap ko ng face-to-face presidency, and that always makes a difference. I requested a meeting with President Xi, and I simply once again voiced to him my concern of some of the incidents that were happening between Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in an actual collision, as we had seen before. And hopefully to find ways to avoid that and have ways to move forward from this situation. It was essentially we tried to come up with mechanisms to lower the tensions in South China Sea. That's essentially the message that they sent that we spoke of to each other. That we were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. But nonetheless, the problems remain, and it is something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. And of course, as ever, whenever this issue comes up, I always bring up the plight of our fishermen, and I've asked that we go back to a situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these waters, and so I think
the point is well taken by President Xi. Binigyang diin ni Marcos kay Xi na ang mga mangingisdang Pilipino ay dapat makapangisda sa West Philippine Sea nang hindi nasaktan. Sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkasundo sila ni Chinese President Xi Jinping na gumawa ng mekanismo para bumaba ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ulit ni Marcos na kanya nang naiparating kay Chinese President Xi Jinping ang isyong sigalot sa West Philippine Sea, lalo na ang ginawang pambubuli ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Nais namang maibalik ni Pangulong Marcos sa normal ang aktibidad sa West Philippine Sea. Nagpaplano naman ang Department of National Defense na bumili ng 2 modernong submarino bilang bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ibinunyag ng isang opisyal ng depensa noong Biyernes, the plan is now in the pipeline and is geared towards the acquisition of 2 modern submarines, sabi ni Defense Undersecretary Ireneo Espino, na itinalaga bilang DND officer in charge ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. mula November 14 hanggang November 17, habang siya ay nasa Jakarta, Indonesia para sa isang opisyal na misyon sa ibang bansa. Noong nakaraang buwan, pinangunahan ni Espino ang isang delegasyon ng Pilipinas sa South Korea upang bisitahin ang 2 pangunahing tagagawa ng kagamitan sa pangdepensa, bilang bahagi ng pagsulong ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Asya. Ang isa sa mga tagagawa ay ang Hanwha Ocean, na kabilang sa mga nangungunang tagagawa ng barko sa South Korea, kung saan binigyang diin si Espino sa mga kakayahan ng Jangbogo-class na submarine. Ang South Korean submarine, ayon kay Espino, ay iminumungkahi para sa Submarine Acquisition Program ng Philippine Navy. Ang submarino ay kasalukuyang pinatatakbo ng South Korean Navy. Isinama ng DND ang pagkuha ng 2 submarino sa wishlist nitong isinumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bilang bahagi ng ikatlong yugto ng AFP Modernization Program. Ito ay pinagtibay upang palakasin ang kakayahan ng AFP na tugunan ang kontra-terorismo at mga banta sa pandaigdigang seguridad. Samantala, binigyang kahulugan din ni Espino sa progreso ng konstruksyon ng 2 missile corvette sa kanyang pagbisita sa headquarters ng Hyundai Heavy Industries o HHI. Ang DND ay pumirma ng 28 billion contract sa HHI noong 2021, para sa pagkuha ng 2 bagong missile corvette para sa Philippine Navy. Ang corvette ay isang uri ng barkong pandigma ng hukbong dagat na may kakayahan para sa mga anti-ship, anti-submarine at anti-air warfare mission. Ang unang corvette ay inaasahang may hahatid sa 2025, at ang isa pa sa 2026, sa pagbabago ng pandaigdigang kapaligiran ng seguridad. Ang Pilipinas ay dapat nalagyan ng modernong mga ari-arian ng depensa, diin ni Espino. Nagpahayag ng kumpiyansa ang opisyal ng DND na makakamit ng AFP ang mas modernong sistema ng armas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.